Matapos nga ang pagsasampa ng kaso ni Bea Alonzo kay Christy Fermin, ay tila narito na nga ang ganti para kay Christy Fermin ng tadhana. Yan nga ang naging say ng mga netizen. Anyway, mula nga sa naging update ni Christy Fermin at ito ay ibinahagi din sa Frontline, ay patong-patong na kaso nga daw ang isinampa ng former driver ni Bea Alonzo sa aktres. Narito po ang nasabing mga kaso na ngayon ay kakaharapin ng widow's war na si Bea Alonzo. Mula sa naging update ni Christy Fermin, Bea Alonzo, sinampahan ng kaso at narito po, requesting party Efren Torres de los Reyes Jr. Cause of action, night shift differential pay, overtime pay, holiday pay, 13th month pay, illegal dismissal, maltreatment, payment of separation pay. Yan nga ang mga demand na hiningi ng former driver ni Bea Alonzo sa kanya, kung saan ay mukhang marami-raming babayaran itong si Bea Alonzo kung mapapatunayan ng mga isinampa nga ng former driver ay may katotohanan. Pero syempre, may kwento ang bawat side. Hindi natin alam kung ano ang kwento ni Bea Alonzo rito. Bakit siya na-dismiss? Bakit hindi binigay ang 30th month pay? Bakit mayroong overtime pay na hindi ibinigay at may maltreatment pa? So ito nga ang malalaman kung ano yung maltreatment na na-experience niya sa actress. Well, ito po ay pinost ng Fashion Police, kaya naman tingnan natin kung anong naging say ng mga anonymous commentator dito. So ayun na nga, yun ang source ng mga marites. Talagang ayaw tantanan ni Tandang Christy si Bea, ano bang mahihita niya sa pagbabalita? Bonus? Ganun kasi ang kalakaran ng mga reporter. Di sila sanay na may pumapalag. Say naman ng isa, dapat sa dole siya mag-report kasi kahit hindi mayaman, tinutulungan sila ng dole. Bakit siya lumapit sa reporters? Dati tungkol sa government benefits tapos ngayon, wala sa kaso yun. Bakit ganon? Ay, ayun lang. Need talaga kung meron kang pinapasahuran, may benefits at contract. I mean, employee mo yan, bilyones din naman kinikita niya, ano ba naman ang mag-invest sila sa benefits ng employees nila? Hindi lang naman kay Bea, pero sana lahat ng celeb. Say naman ng isa, true. Agree ako nga na may maliit na karinderya, may benefits sa mga employee ko, tapos pinag-apply ko din sila sa SSS. PhilHealth na may contributions din ako as their employer. Maliit lang karinderya ko but I know how to treat my people kasi ang laki din naman ng tulong nila sa akin. Alam na ang source ng lahat about Bea. Gumanti kasi pinalayas ni Bea kasi sila ang source ni OG at Christy ng mga chismis. Say naman ng isa, akala ko ang reklamo nila yung SSS na hindi hinahayaang mag-open ng account and pinagbabayad ang van tuwing nababangga. Grabe ang paninira nila nung sinabi nilang grabe si Bea, pinapasagot sa driver pag nababangga kahit sabi ng PA ni Bea na hindi totoo na pinababayaran ni Bea sa driver. Siguro sagot naman ng insurance kaya hindi pinabayaran. Sinamang nisa kaya dyan ang sablay ni Christy. Lagi niyang sinasabi yan sa online show niya na pinabayaran daw ni Bea ang driver. Kailangan niyang ng proof na totoo yun kasi ang daming beses sa iba't ibang episode may mention tungkol dyan. Kaya hindi trustworthy din ang source. Parang galit lang siya na mawala ng trabaho ang boyfriend. Or sa kwento niya parang tamad maglakad ang boyfriend ng SSS kasi binibigyan ni Bea ng extra sweldo para sa SSS. Ang daming days na nasa bahay lang si Bea, imposible na pinagbabawalan sila ayusin dahil si Bea ang mapapahamak kung hindi niya hayaan silang ayusin ng SSS. Di nag-succeed kaya iba na daw. Madadali talaga si CF sa ginagawa niya. Lahat ng mga sinabi nila, paiba-iba. So yan na nga. Naniniwala ang mga netizen na walang pagkukulang si Bea Alonzo at ito ay ginagamit lang para makagante kay Bea. Naku, ano ba nangyayari sa Pilipinas? At sana naman maging maayos ang lahat ng ito. But for Christy Fermin, sa lahat ng naging update niya, marami naman ang nagsasabi na wala namang below the belt
about kay Bea na kanilang kumbaga ay inireport. Maliban na lamang doon sa sinabi nila na ayaw nang pumayag ni Mami Mary Ann na si Bea ay makipagbalikan kay Dominic, which is kung titignan ay wala namang mali doon. Pero ang sinasabi nga natin yung mga update na kumbaga ay hearsay pa lamang at wala pang katotohanan. So, sino kaya ang utak ng pagkakaso na ito? Yan ang tanong. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.